Sir Tony, after nung mga nangyaring mga incident ngayon na involve ang operation ng collapse structure, siyempre may mga lumabas kasi sa mga social media na videohan, na picturean, yung mga nagiging actions and movement ng mga personnel and mga responders. Paano po ba ang konsepto ng tatanggal ng mga debris sa isang collapse structure? Ang rescue operation kasi ay sa isang collapse na structure, no, ay talagang masabi natin hindi siya yung simpleng maghukay lang o di kaya magbuhat lamang, no. Hindi po gano'n, no. Ang nakikita natin sa surface lang, hindi natin alam ano ang nangyayari sa subsurface nun, Mm. no. So ang pag-search and rescue sa mga ganong collapse structure ay talaga masasabi natin highly technical at napakadelikadong operation, Mm. no. Kadalasan ay hindi stable yung mga natitirang bahagi, no, tulad ng mga concrete slabs, no, yung bakal, hollow blocks at iba pang mga debris. Mm. Okay? So kahit maliit na vibration o maling paghila o maaaring mag-trigger ng chain collapse. So inuuna muna ng rescuer talaga ang sabihin natin structural assessment. Then yung stabilization bago magsagawa ng actual na, no, na rescue. Bagamat mas mabilis, no, para sa karamihan ng nag-o-observe, no, mas mabilis talaga ang mga heavy equipment tulad ng backhoe, ng crane o iba pang mga heavy equipment diyan, pero tandaan natin pag once lumapit pa lang yan sa isang collapse structure, maaari nang magdulot ng Vibration. yung vibration, no, at ang vibration at pressure na yan ay napakadelikado, no, sa mga biktima doon sa ilalim. Kaya gumagamit ang mga responder at saka mga rescuer ng sabihin natin slow is smooth pero smooth is fast. Bakit? Halimbawa, yung gamit ng rescue dogs, no, gamit ng thermal scanners, ay identify muna natin yung nabanggit natin na 6 stages kanina ng pag-assess, no. Then mga heartbeat detectors, yung minsan yung katahimik lang, talagang full na katahimikan, maririnig natin na may mga humingi ng saklolo. Umiiyak, mga Oh, ganun. yes, umiiyak. So yun. Halimbawa, no, kung wala pa yung mga kagamitan natin. So kung mga gano'n, no, at tatandaan natin yung mga responder natin ay exposed rin talaga sa pwedeng mangyaring danger sa kanila. Yes. Yung mga falling debris na yan, sharp objects, at saka yung mga live electrical wires na nabanggit ko kanina, yung gas leak, no, sunog, at posibleng secondary collapse pa dahil sa mga aftershock nga. So yun po, nakikita natin na parang hindi masyadong gumagalaw sa surface, pero ibig sabihin yan, sinisecure natin yung area kasi meron ng body system ang pumasok doon sa loob na may access na, nakagain na ng access sa loob. Kaya pag once na stabilize na yung structure sa access nila, no, hindi na talaga pwedeng galawin yung taas muna hanggat hindi na secure yung victim sa loob dahil na-identify natin yung location, no. So kailangan na lang i-access kung saan yung location nila. So habang ginagawa yun, napakadelikado kung once nag-collapse yun, hindi lang ang biktima, pati yung mga responders. Ang kumalat kasi, sir, na video, yung parang nakapila yung ating mga responders, tapos nagpapasa-pasa ng dahan-dahan na mga maliliit na debris. So siguro yun para maging malinaw sa mga kababayan natin. Ano po yung action na yon at ano yung consideration natin doon sa ganong movement ng mga personnel natin? Again, no, during that time or madalas na ganong pagkakataon, meron na tayong nakaantabay ng mga heavy equipment. Pero dahil sa command or sa assessment ng incident commander, bawal pa lumapit ang mga heavy equipment. So mag-manual muna tayo. Yung mga pirasong pinagpapasa-pasa, yun yung butas na dinaanan ng responder sa loob. So yun lang muna po ang tatanggalin natin dahil yun yung yung napag-usapan natin kanina, yung how to gain access ang mga responder sa loob. So kailangan magbawas tayo ng mga rubbles or debris para maka-gain access. Yung kapiraso na yun yung kailangan muna ilabas, no. So hindi rin natin pwedeng itapon lang din basta doon kasi baka magkaroon ng domino effect yun, no. At maliban doon, hindi tayo pwedeng gumalaw ng iba pang mga structure kasi ang insidente kasi no, tandaan natin, walang exterior wall at halos wala pang interior walls, no, yung mga collapse na halintulad ng ganong sitwasyon, no. At ang ano doon,
yung scaffolding. Mhm. No? So sa scaffolding na yan, ibig sabihin lahat yan connected. So pag once may ginalaw ka diyan ay may domino effect talaga yung connection ng mga scaffolding. So yun po ang masailan doon na nangyari sa mga insidenteng gano'n. So kung tama ako ng pick up, Sir Tony, yung inalis doon kasi natanggal mo na siya eh. Pero itong mga nasa ground, maaaring supported niyan lahat yung structure na natibag eh. Tama po ba? Exactly Sir Ben, no, na visualize nyo, no. Mm, So ganun siya, no. Kaya ganun din ang kung saan nakatayo ang mga responders natin, ibig sabihin tayo ka lang diyan, huwag ka galaw ng galaw. Yes. O kung gumalaw ka lang, kung gumalaw ka man, upper body. Upper body kasi ipasa-pasa mo yung dinaanan na mga debris na tinanggal doon sa access ng rescuer. Kaya pala yung na picture or na videohan, yung abot lang nung kamay. Yes, Hindi oo. hindi yung humahakbang pa. Hindi ka pwedeng lalo na pag nasa taas ka na ng surface ng collapse structure, hindi ka pwede doon ng palakad-lakad basta-basta. Masailan at maingat ang dapat galaw mo doon kasi nasa mailagay mo sa peligro lalo ang mga biktima sa ilalim na lalong mag-collapse yun, o di kaya yung mga responders na naka-access na doon sa maliit na butas. No? So again, yun, nakikita lang natin sa surface area pero hindi nakikita yung subsurface area, although nabanggit nyo kanina na nakakuha kayo ng mga video talaga ng mga nasa ilalim, no, na may mga responders doon sa ilalim na halos gumagapang patungo doon sa mga biktima para ma-extricate natin ng maayos. So yun po, no, hindi basta-basta ang unnecessary movement sa taas po ng surface level. Kaya yung paggalaw ay hangga't maaari less vibration at less pressure. So kaya ganun po, again, no, slow is smooth. Pero yung smooth na yan pagdating sa collapse structure search and rescue operation ay yan ang smooth is fast. Yun po, building na nag-collapse. Paano naman kung mayroong involvement ang ground shaking kagaya ng lindol? Ano po ang konsiderasyon natin sa operation? Lalo na yung mga ganyan. Siyempre yun, hindi ka masyadong gagalaw. So okay yun. Paano kung hindi naman ikaw ang gumagalaw, yung ground naman talaga yung gumagalaw dahil may lindol? Ano po yung consideration naman natin sa operation? Aftershock talaga. Kumbaga, bago ka pumasok, talagang properly shoring. Yung shoring talagang gumagawa tayo ng shoring, di ba? Ng secured yung integridad ng na-collapse na structure. Kasi expected mo talaga ang aftershock anytime. So, again, doon pa rin tayo doon sa rule of 3, no? So kung within 72, no, paspasan talaga, no? Pero kung yung chances of survival nga, so after that, so yun. Kaya critical talaga ang first 72 hours. Kung hindi talaga secured ang sabihin natin yung papasukin, no? Talagang delikado rin sa responders, no, ayaw natin na ang responders ay magiging biktima pa. Kaya nasa assessment po, again, hindi siya dikahon na principle, pero yun yung talagang pinaka-basic principle natin na once pumasok ang responder sa isang collapse structure, make sure na hindi siya mapapasama doon sa biktima. No? At may chances talaga na kunin yung buhay. Okay. No? Kasi kung identified na, may mga modernong kagamitan na tayo, sir, no? Kaya kahit paano alam na natin may heartbeat pa ba yon. So anong gagawin natin? Rescue ba or retrieval? So sa retrieval, no? So pwede na tayong gumamit ng mga heavy equipment, no? Para kahit paano, kahit mag-collapse yun, no, ay madaganan pa yon. So identified at alam na natin through ating mga rescue camera, nakita na talagang wala na siyang heartbeat, wala na siyang yung thermal scanner natin, wala na siyang init sa katawan. Ibig sabihin talagang malamig na siya doon. So retrieval na ang gagawin doon. Iba ang approach naman sa retrieval, pero syempre kino-consider din natin hangga't maaari ay ma-retrieve natin ang buong katawan. No, ayaw naman natin na parang i-retrieve natin pira-pirasok. No, kaya kahit gumagamit tayo ng heavy equipment ay maingat pa rin. Then give respect pa rin doon sa tao. Yes po, syempre. yes sir Ben. Opo.